Aputang ina, speaking of kudita, mga kababayan, dito tayo sa Armed Forces of the Philippines. Kita ninyo mga kababayan, inamin na mismo ni General Bronner, mga kababayan. General Bronner umami na, mga kababayan. Yung kudita. Ito, mga kababayan. Pakita ko lang sa inyo, mga kababayan. Ito po. Ito ay sa avantinews.com. Basahin ko lang EFP or Armed Forces of the Philippines Chief kumanta sa COP plot. Ito na. Inamin ni Armed Forces. Ito mga kababayan si Bronner. Inamin ni Armed Forces of the Philippines EFP Chief of Staff General Romeo Bronner na ilang retiradong opisyal ang kumakausap sa military para bawiin ang suporta kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Alam niyo sa totoo lang mga kababayan, let me tell you something. Kapag ang militar ang hahawak sa ating bansa, hindi po maganda. Masalimuot. Mas matindi pa sa martial law. Ngayon, tanungin ko kayo. Kayong mga armed forces na retired, na gustong i-take over ang pamamahala ni Marcos, sa inyo okay lang kasi ilang buwan na lang mamamatay na kayo, tatanda nyo na Paano naman yung mga bagong henerasyon? Paano naman yung bagong sibol pa lang? Ano ang dadanasin? Di ba? Alam nyo minsan, napagsabi-sabi ko, bakit kaya may mga ganyang tao, no? Yung alam yung mananabla na lang, porkit matanda na sila, di ba? Nakamkam na nila yung mga dapat nakamkam nila, tapos na sila sa serbisyo, retirement pay na lang ang kanilang inaantay, mangdadamay na. Alam nyo ba kung gaano kahirap kapag militar ang mamumuno sa ating bansa? Tignan ninyo ang Myanmar. Tignan ninyo ang El Salvador. Di ba? Napakahirap. Di ba? Diyos ko po. Ito pa. Retiradong opisyal na kumausap sa militar para bawiin ang suporta kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. The grievances were mainly against the President. And they were calling for, as I mentioned earlier, they were calling for the withdrawal of support by the EFP from the President. So that was their grievance, is that they saying that somebody else deserved to be President. But they did not mention who that somebody else. Sabi ni Bronner. Diba? Sabi ko sa inyo mga kababayan itong mga retired general na mga bobong DDS din, ipapa-take over nila ang pamumuno ni PBBM sa mga military at ang ipapalit nila si Sara. Diyos ko po naman, alam nyo naman kung paano babuyin ni Sara military. Ginamit na nga yung kapulungan, yung ahensya nila para makapagnakaw lang ng 15 million Piniki ang resibo. Tapos ngayon, papayag kayo mag-take over kay Marcos kasi si Sara ang ipapalit. Di ba? Diyos mio. Mga kababayan, sabi ni Bronner, so that their grievance is they're saying that somebody else deserve to be president. Meron daw mas deserve pa, somebody else. Kaya sabi naman ni Bronner, sino ba yun? Somebody else. Hindi naman nila sinasabi. Ilang retiradong opisyal umano ang nagre-recruit sa Armed Forces of the Philippines maging siya ang tinangkang kausapin to intervene through several means. Maaaring through kudita as written a military junta or junta in order to come up with a reset for the entire Philippine society or withdrawal of support. So several forms of military intervention. Dagdag pa niya na bigo umano ang mga retiradong opisyal sa kanilang recruitment, kaya hindi ito isinasabay sa anti-corruption rally noong September 21. Dapat dito pagdadamputin at kakasuhan ito Kasi alam mo kung bakit, mga kababayan?
Sedisyon po ang magiging kaso dito ng mga retired general na to kung sino man to. Mga retired armed forces of the Philippines. Sedisyon dapat. Nabigo daw. Kasi hindi sinang-ayunan ng armed forces. Kita nyo yan? Hindi sinang-ayunan. Minsan kasi itong mga bubong DDS vlogger, hindi pa kasi nagawa yung plano, binablog na. Kasi mas inuna nila ang kita, mas inuna nila ang kita kaysa sa plano. Ay di nagkapalpak-palpak. Kita nyo yan? Mas inuna kasi nila mag-live. Mas inuna kasi nila pagkakitaan. Ayun, natugo. Hindi natuloy-tuloy yung plano. Bakit? Nagkabulilyaso eh. Mahirap kasi sa totoo lang mga kababayan. Kaya tama lang ang ginawa ngayon ng ICI na nag-imbestiga sa mga corruption na hindi haluan ng media. Bakit? Kasi kung isa publiko yung pag-imbestiga na yan, mahahaluan eh. Makakatakbo pa ang akusado, makakagawa pa ng defense. Di ba? Kabagis, Miguel, shoutout sa'yo. Sabi ni Bronner na i-report niya kay Pangulong Marcos ang ginawang recruitment ng mga retiradong opisyal. Hindi umano natakot si Pangulong Marcos sa coup-plot, or plot, kudita, dahil alam niyang loyal sa kanya ang armed forces. Noong nakaraang linggo ay sinabi ni Defense Secretary Gilbert Teodoro na walang magbabalak ng kudita sa Administrasyong Marcos. Kita ninyo mga kababayan, alam niyo sa totoo lang, magkudita kayo kasi ipalit ninyo si Sara. Tatanungin ko po kayo, kapag nagkudita kayo, si Sara ang ipinalit, papahalagahan kaya kayo ni Sara? Tandaan ninyo, si Sara hindi yan sundalo, reservist lang yan. Si Marcos ang totoong sundalo. Nakasama ninyo, alam ni Marcos ang hirap at pagod bilang sundalo. Kay si Marcos, nag-aral talaga yan pagkasundalo. Si Sara, hindi niya ramdam yung pagod at hirap ninyo, mga kasundaluhan. Yun nga pinakalat nila noon na dahil daw kay Digong tumaas ang sahod ng pulis, ng sundalo, ng mga government official, mga teacher. Hindi nyo ba alam si Trillanes ang gumawa ng akda ng batas na yun? Pumirma lang si Digong. Inangkin ni Digong. Yan ang totoo. Walang malasakit sa inyo, yung mga Duterte. Dapat lang, hindi kayo sumunod dyan. Tignan ninyo. Meron pang isa dito. Mga kababayan, pakinggan ninyo. Alam nyo, sa totoo lang mga kababayan, eto, pakinggan ninyo. Yung dating opisyal, Magsisisi sa parte ninyo na sinuportahan niyo si Sara? Alam niyo nagkamali kayo ng pagboto kay Sara? Sino hindi magsasabi nagkamali ka kung yung pinapakita niya? Alala natin, limited yung tapang niya sa Davao. Masyadong misplaced, misplaced yung mukhang wala sa lugar. Hindi maganda. Totoo, pinahiya mo buong Pilipinas doon sa ginawa mo. Ganyan ba yung mga leaders political leaders ng Pilipinas? Ang klase pang bayan yan. Diba? Pati sa military, napakahirap mag-deal ng aming nagapang kami bago umakyat ang military among the trusted. Tapos atake na naman nila yung military sa alanganin. Pero ba magsisisi sa parte ninyo na sinuportahan niyo si Sara? Alam niyo nagkamali kayo ng pagboto kay Sara? Sino hindi magsasabi nagkamali ka kung yung pinapakita niya? Alala natin, limited yung tapang niya sa Davao. Masyadong misplaced, misplaced yung mukhang wala sa lugar. Hindi maganda. Di ba? Kita nyo? Sabi mismo yan ni retired General Santiago. Nagsisisi siya kung bakit sumuporta siya kay Sara sa ginawa ba naman niya ngayon. Nahihirapan ang mga kasundaluhan paano iangat ang kanilang ahensya. Tapos hihilain na naman daw sa alanganin. Pag nagkamali sila ng plano sa kudita, mawawala ang tiwala ng tao. Bakit? Alam nyo, I will tell you sa lahat ng kasundaluhan maliban sa mga retired na DDS.
Alam nyo, kung papipiliin ako, kung may tiwala ako sa pulis o sa sundalo, mas may tiwala ako sa sundalo. Totoo yan. Bakit? Ang kasundaluhan ngayon ang linis. Wala kang makikitang isang sabit sa kasundaluhan. Totoo yan. Ako mismo, experience ko yan. Since nagkaroon ako ng isip pagdating sa mga ganito, napakalinis po ng kasundaluhan. Sa totoo lang, mga kasundaluhan, huwag niyo pong hayaan, no, na madikitan ng dumi ang inyong hanay. Napakalinis niyo po, sa totoo lang. Wag po kayong magpadala sa mga retired. Retired na yan sila, hayaan niyo sila. Malaya na sila, retired na yan eh. Yeah? Napakalinis po ng kasundaluhan ngayon. Wala kang makita na may korupsyon sa sundalo, may nakawan sa sundalo, may patayan sa sundalo. Wala. Napakalinis po. Kaya mga kasundaluhan at sa hanay ng Armed Forces of the Philippines, panatilihin niyo po na malinis ang hanay ninyo. Di ba? Ang linis po. Wala ka. Simula for all over, no? Mula sa panahon ni Erap hanggang sa kasalukuyan, wala kang makita na may mali sa kasundaluhan. Sa pulis, maraming nasasangkot sa krimen, maraming kasali sa iskam-iskam, sa mga ganito ganyan, sa mga droga, sumasabit, sa mga kung ano-ano, di ba? Korupsyon, nasasabit, pero sa kasundaluhan, wala. Wala. Kahit mag-rewind ka, wala kang makikita. Napakalinis ng hanay ng kasundaluhan. Kaya sana po, wag niyo pong pahidan, wag niyo pong haluan. Di ba? Di ba? Wag niyo pong haluan, mga kababayan. No? Malinis po ang kasundaluhan. Wala kang makikita. Di ba? Ako, yun, in my own opinion yun ha, hindi ko sinisiraan ang kapulisan, pero kung mabalitaan mo kasi, napakaraming pulis na nakakasuhan, katulad nung sa, sa Bungero, yung mga missing sa Bungero, may mga pulis na nadadawit. Yung 900 kilo ng shabu sa Maynila, may mga kapulisan ang nadadawit. Yung mga nagre-raid na kapulisan na kinuha yung mga luxury item. Tapos yung CCTV, sinabihan pa yung kapitbahay na pag nanghihingi, wag daw ibigay. Sumasabit ang pulis paminsan-minsan eh. Pero sa kasundaluhan, wala kang maririnig ganyan. Malinis po sila. Kaya proud na proud po kami sa mga kasundaluhan. Sana po ipagpatuloy niyo po yan. No? Yung inyong paglingkod sa bayan, pag-unawa, at yung maximum tolerance na pinapanumpaan ninyo sa Code of Conduct, Code of Ethic bilang kayo. Alam namin na mahirap marating ang inyong mga posisyon at mahirap ang pinagdaanan ninyo sa pag-aaral bago naging kayo. Sana po, wag niyong pahidan ng dumi ang inyong pangalan, ang inyong uniforme at ang inyong ahensya. Yun lang po ang aking panawagan sa mga kasundaluhan. Ibahin niyo po yung ibang ahensya kasi ang linis niyo po. Sa totoo lang, kung ako'y papipiliin kung saan ako mas safe sa mga kasundaluhan, doon ako naiisip na safe ako. Yeah? Yun po yun mga kababayan. Hindi ko naman inaano ang kapulisan, pero ako, inihikayat ko din po ang tao na magtiwala sa pulis. Yeah? Pero kung i-compare natin pulis at kasundaluhan, wala ka pong makikita na mali sa kasundaluhan. Wala. Maskin isang dumi, isang mansya, wala. Diba? Yun po yun, mga kababayan. No? So yun lamang, yung aking reaksyon, mga kababayan, patungkol dyan sa AFP, na mismo si General Bronner, inamin na kinausap daw siya, di ba, ng maraming mga retirong sundalo na i-take over daw ang pamumuno ni PBBM at meron daw silang gustong ipalit na karapat dapat at deserve. Wag po kayong magpadala sa mga ganyan. Yeah? Mga retirado na po yan.
Hayaan nyo po sila. Kung gagawa sila ng ganyan, huwag nyo pong pahidan. Opo, ma'am, mag-live po ako ulit mamaya. Sir Mario. Huwag nyo pong mantsahan. Huwag nyo pong mantsahan yung hanay ninyo. Malaki po ang tiwala namin sa inyo. Malaki po ang pagsaludo namin sa inyo. Kasi alam namin, mas safe kami pag nandyan kayo. Di ba? So yun lang. Maraming salamat. No? Kung ako, sa totoo lang, sa totoo lang kung ako papipiliin, iti-take over ng sundalo ang pamumuno ni PBBM dahil ipalit si Sara. Isipin nyo po, mahirap maging pangulo ang babae. Mahirap magkaroon ng pangulong babae, sa totoo lang. Pagdating sa kapakanan ng pamilya, yes, magaling ang babae. Pero pagdating sa kapakanan ng bansa, mahirap mamuno ang babae. Malambot ang puso. Maawain ang pangulong babae. Totoo yan. Bakit si Cory? Sabi ni Hungry Man Vlog. Actually, sa totoo lang, Hungry Man, ayaw kong magsalita na patungkol kay Cory kasi alam ko, past is past, never be discussed. Merong mga nakasubaybay sa akin na dilawan at kakamping. Ayaw ko na kung ano man ang sabihin ko, magmatcha pa ito ng ka-offend or ma-offend sila sa akin. Di ba? Pero sa akin lang, destiny nga ang pagiging pangulo. Kung wala ka talagang choice, babae. Pero kung marami namang lalaking pwedeng pagkapilian, lalaki. Kung walang choice, alam mo na. Kung ibalik natin kay Cory, wala namang pagnanakaw na record si Cory, kung karapat-dapat lang maging presidente siya. Pagdating naman kay Gloria, kaya siya naging pangulo, kasi matalino siya at wala pa naman siyang pahid korupsyon noon. Pero nung nakaupo siya, doon na nag-umpisa ang ZTE deal. So, hindi natin maisip. Alam niyo sa totoo lang mga kababayan, hindi naman kasi natin maisip at mahulaan kung ano ang isip ng tao. Nagbabago-bago kasi. Di ba? Nagbabago-bago kasi ang isip. Nung unang pasok natin, ang galing. Pero kapag yung temptation kasi pag pera na ang usapin hindi mo maiwasan yan kahit nga pare makakapangurakot pa Di ba? Pare na yan Di ba? So yun lang yun. Yung away ni Marcos at ni Aquino sa kanila yon. Wala kaming paki doon. Kasi iba tayo Taong bayan tayo. Wala tayong pakialam kahit magbugbugan yung mga politiko dyan, magpatayan sila yan. Kasi in the end, tayo naman taong bayan magsasuffer, hindi naman ang politician. Take note, tayo taong bayan, magkano sinasahod natin everyday? 700, 800, 1,000. Yung mga politician, isang araw, 1 million. Do you think? Just try to imagine. Just try to think of it. Tayong nahihirapan. Wala pa ba kayo tiwala kay BP Sara? Tignan nyo naman, nasa top 10 na safest sa Asia ang Davao. Alam niyo sa totoo lang, hindi po si Sara ang namuno sa Davao. Si Baste. Magkaiba po si Baste, magkaiba po si Sara. At saka wag mong pagpilitan dito na magkaroon ako ng tiwala kay Sara. Diyos mio Marimar, Hungry Man. Sa iyo na lang yan. Lunukin mo, ilagay mo sa sako, ibalot mo sa foil, tapos i-marinate mo. Wag mo nang tanim sa sa isipan namin na magtiwala kay Sara. Kadiri.